po'y nagagalak na makarating muli dito. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord Jesus. Ayan, salamat Lord sa muli ay nakaparito muli. Ayan. Doon sa mga hindi nakakilala, isa lang naman yata yung bago. Ayun, ako po si Sister Ara. Dati po ako dito. Dito po ako nagsimula at hanggang ngayon nandito po. Madalang lang po ako dito kasi meron din po kaming mga mission sa ibang lugar. Pero yun nga po, ang Panginoon naman ay hindi tayo nililimitahan sa mga ganyan sapagkat sabi nga, di ba? In all Judea, Samaria, Jerusalem, di ba? In any part of this world. So, yung kung aking ay series pa din, ito yung lesson 5 na kung saan ay itong kasi kaya ako naka-PowerPoint po yan dahil ginagamit ko rin po yan sa ibang mga tinuturuan para hindi na ako mag-iisip. At least, dire-diretso po yan. So, mas maganda yung may series. At yung mga dinidiscuss dito ay nadidiscuss din po natin sa iba. So, kaya, dati kasi hindi ako gumagawa pero, ayun, nahihirapan ako. So, ngayon, yun yung ginagawa natin para may turo din naman sa iba. Ayan, ang ating pong topic for today, it's a matter of choice, na kung saan ay from the series of Renew na pinasimula natin this year, na matatagpuan po natin sa Joshua chapter 24 verse 15. Please stand para sa ating pagbabasa ng ating banal na salita ng Panginoon. Kung meron po kayo dyan, pwede naman po sa screen na lang. Okay po. Sige po. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Hallelujah. Let's pray. Father God, we thank you. We praise you, Lord, for this hour and for our daily lives, Lord, that you are our great, great God. You are a sovereign God with heaven and earth. At ikaw po ang aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat na siyang sasama sa amin, O God. At padala niyo po ang iyong banal na espiritu upang maipahayag namin ang naaayon sa iyong kalooban ang iyong banal na salita. Samahan niyo po kami sa hapong ito at ang lahat pong nangararito at pagpalain niyo po, Panginoon, ang karunungan, O God. At kami po ay patuloy na magpupuri sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Magsiupo na po tayo. Ayan. So, itong topic na to actually, naging topic na rin ito before. Medyo matagal-tagal na, kaya medyo hindi na po natin, hindi ko po alam kung may nakakaalala pa, but ang naging title po natin noon ay Making a Choice. Yun. So, ginamit din po natin itong verse na to para dun sa na to, yung dating lesson. So, okay po, once again, good afternoon everyone. Good afternoon, Pastor. When we decided to follow Jesus, we must choose our path, diba? Amen. Bakit po? Diba, when you accepted Jesus as the Lord and Savior, talaga namang dapat kang sumunod. Amen. Pero kailangan, lahat nga ba tayo ay nakakasunod sa Panginoon? So, naging lesson po natin yan nung nakaraan, Road to Obedience. Sometimes, may mga decision tayo sa buhay natin na kung saan mas matimbang ang pagsunod sa gusto natin o naisin natin as long as di naman ito masama. Diba? Yun ang realidad na kung saan ay namumuhay tayo sa ganon. But even Jesus Christ, when He prayed, He says, not my will, but your will be done. So, may mga pagkakataon po na kailangan nating mamili sa desisyon natin sa buhay. Sa mga gagawin o sa ating mga plano, alin ba ang dapat nating unahin? Bigyan ko po kayo ng senaryo sa buhay ni Abraham. Nang sila ay, nang pinapunta si Abraham ng Panginoon dun sa, doon sa lugar na kung saan siya ay pinapunta ng Panginoon, isinama niya si Lot na kanyang pamangkin. At nung nandun na sila ay napakarami na ng kanilang, dumami ang kanilang kawan. So yung kanilang mga
mga alalay o mga alipin, yung mga katulong nila ay nagtatalo-talo na dahil sa dami ng kawan, sa dami ng tupa o mga animals na kanilang mga inaalagaan. Kumbaga, yung mga damo kasi doon o yung mga lugar, syempre, unahan sila kung sino magpapakain doon sa kung saan pakakainin. So, minsan, syempre, sila mismo nagtatalo na. So, nag-decide si Abraham na kung saan ay pinamili niya na lamang ng lugar si Lot. Okay. Para, kumbaga, parang sabihin natin na, sige, para hindi na tayo magkagulo, di ba? Kanya na. Mamili ka ng lugar na para sa'yo at yung matitira sa akin. Tingnan natin yung puso ni Abraham, di ba? Yung matitira na lang. So, mas binigyan niya ng priority si Lot na mamili. Sometimes when we decided our priority is the one who can satisfy our flesh and needs. Di po ba? Yun yung nagiging natin na kapag namili tayo, kailangan magiging satisfy ako dito sa pipiliin ko nito. Yun naman yun eh. So si Lot, pinili niya yung Sodoma, which is napakagandang lugar at kumbaga sa paningin niya ay talagang ito ay talagang talagang napakaraming mayaman, 'di ba? Mayaman siya lahat siya. So, alam naman natin behind kung ano ang Sodoma, 'di ba? Na kung saan may nangyaring hindi maganda doon at hindi maganda ang mga taong naroon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat na yata ng kalikuan ay nandun sa lugar na yon. Pero ang nakita kasi ni Lot ay yung kagandahan ng lugar na yon. So ganun din sa atin, it's a matter of our choice. Na kung saan, kapag tayo po ay namimili, tama naman kung susuriin mo na, syempre, kailangan pagka magdidesisyon ka, satisfy naman to sa akin. Yung talagang masisiyahan ako, di ba? Pero ito po ay pananaw ng mundo. Masakit man isipin, pananaw po ito ng mundo. Bakit po? Sa ating pagpapasya, huwag tayo magde-decide if tayo po ay masaya, malungkot, maligalig, nagmamadali. Suriin muna natin ito kung ito ba'y naka-align sa will ng Lord sa atin. At palagi po nating ipagdarasal ito. Kapag tayo may desisyon, Amen. bago tayo magdesisyon, manalangin po tayo. Amen. May gagawin po tayo, manalangin po tayo. It's a matter of choice. Amen. Diba po? Manalangin. The devil is always trying to get us to disobey God's will. Yun ang trabaho niya eh. Na hindi tayo makasunod sa gusto niya, sa gusto ng Panginoon para sa atin. Choose whom you serve. The greatest choice we can ever make is to choose the God of our life. Know your way. Yun yung pinakamagandang pagpili natin. Amen. Alam natin kung saan tayo. Know your way. Diba po? The right decisions are always the hardest to make it, but they must be made to live the life that you deserve. Kaya nga minsan, sige na lang, kung ano na lang yun nandyan, kasi nga ang hirap magdesisyon. Pero alam niyo po ba, na kapag itong pagdidesisyon natin, ay pinag-igihan natin, pinag-isipan natin, at higit sa lahat, ipinanalangin natin. Amen. Sabi nga dito, the life we deserve. Diba? Na maganda yung katatohanan na ating makikita dito. Have you chosen sides yet? Noong panahon ni Moses, di ba po, siya ay pumunta sa Panginoon. So 40 days siya doon. Nung dumating siya, pagbalik niya, may ginawa na silang Diyos. Yung guyang ginto. Naalala niyo po yun? Opo. Nung dumarating na siya, nagkakagulo na. No? Pero yung pagkakagulo na yon ay dahil nagkakasiyahan sila. Now, tumayo si Moses sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Sino man sa inyo ang pumapanig sa Panginoon, lumapit sa akin." At nagtipon sa kanya ang lahat ng mga Levita. So, pinamili ni Moses.
At yung mga Libita, yun ang nandun sa kanya, so nahati. So pinagpapatay po lahat ng mga hindi sumunod doon. At ganun din sa sabi dito sa 1 King chapter 18 verse 21, ito yung bago ma-prostrate si Elias o si Prophet Elijah, na kung saan ay hinahamon niya yung mga propeta ni Baal o yung mga Diyos-Diyosan, di ba? Hinamon niya yung mga ano nila, which is napakadaming propeta na to, na kung saan si Jezebel ang nangangalaga nito. At nung panahon na yon ay sinasabi niya dito sa mga taga-Israel, so hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin nyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. So pinamili siya. Pinamili sila ni Prophet Elijah. So dito po sa ating pag-aaralan ngayon, meron pong tatlong gods na mini-mention. Number 1 is gods of your ancestors, beyond the Euphrates, and gods of the Amorites. We can choose from this word to serve the living God. We can serve while we are here in this earth. That's why the Lord always remind us through the scripture. So, isang hamon po ito sa atin. Every now and then, ask yourself, whom I will serve? Ask yourself, ito ba sa ginagawa ko to, sino ba nag-glorify? Kanino ba ako naglilingkod? Kanino ba ako dapat mag-submit? At yung decision ko na ito, di ba po? So, lagi po natin itanong ito sa ating sarili to remind us, kanino mo ginagawa yung mga bagay na yan? The challenge is because the word offers you and me as good and pleasant to us. But the question is, naka-align ba to sa will ng Lord sa atin? Marami pong ina-offer dito sa mundong ito ngayon. Napakadami po. Sa paligid natin, napakarami rin po. Talagang kung ikaw ay madali ka nilang maakit kasi bukod sa magaling sila mag-sales talk, kumbaga sa sales lady magaling sila mag-sales talk, no? At maraming nakakaakit na pwede mong talagang gawin ay talagang malilinlang ka. Pero yun nga, dig deeper the word of the Lord. Instead na tambayan natin yung social media or other things na parang sasabihin natin, papalipas sa oras lang naman yan eh. Madalas ganyan ang reason ng marami pero hindi napapansin, sobra na yung oras na nako-consume doon. So ang masasabi ko lang, hindi naman po masama ang manood ng sa YouTube, manood ng ibang preaching, pero ito lang po ang mapapayo sa inyo. Huwag po tayong ng amen kung hindi po natin naiintindihan yung sinasabi ng tao. Marami po talaga magagaling magsalita. Marami po talaga kabisado ang verses ng Bible. Pero ito lang po yung, what I mean to say is, maging malalim po muna tayo sa Panginoon spiritually. Amen. Bakit po? Para po yung maririnig natin, alam natin kung tama ba yung sinasabi ng taong yun o hindi. Bago tayo po mag-follow sa kanila, follow Jesus. Amen. Napakaraming followers o sinasabing, ano bang tawag sa kanilang? Influencer. Pero they are not influence na ginagamit yung pag-influence nila sa pag-glorify sa Lord. Think of it. Instead na magbabad ka ron, tumambay ka ron, di ba? Read the Bible. Meditate on it. Di ba? Amen. Mas maraming ibibigay sa iyo ang Lord doon. Hindi masama yun na makinig ka doon sa iba. Pero suriin mo ito. Kung tama ba yung sinasabi nito. Eh, paano mo malalaman kung hindi mo mini-meditate ang Word of God? Tandaan po natin, ang source of wisdom ay ang Panginoon din. Amen. Kaya dagdag na lang po yung mga babasahin natin, yung papanoorin natin, hindi naman tayo pinagbabawalan doon. Dagdag na kaalaman natin yun. Pero, para tayo po ay ng mahabang oras, huwag po natin gawin yan. Ayan, yun ang nangyayari. Ganyan ang nangyayari sa social media natin. Na kung saan, nawe-brainwash tayo. But instead,
gamitin po natin ito sa kapurihan ng Panginoon. Huwag po tayo ang magpagamit sa social media. Tayo po ang gumamit sa kanila to glorify God. Alam niyo po bang nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa mga ganyan? Kasi po, through that platform, nai-share po natin ang Word of God. At katulad nito, kaya po tayo may video para i-share po. Hindi lang po sa iisang tao, na tayo lang makakarinig nito, but the other people na makarinig po ng salita ng Panginoon. And we thank the Lord, and we pray the Lord na kahit isa, di po ba, na magkaroon sa kanyang pitak, sa kanyang puso ito, na maging way ito. Hindi natin alam, down na pala yung taong yun. Pero pag narinig niya ang salita ng Panginoon, mabubuhayan siya. Amen. Through that platform. So, gamitin natin, huwag tayo magpagamit. May isa nga pong, may isang, kaming pinuntahan na bahay, ayaw niya akong papasukin. Magsishare kami eh. So, sabi niya sa akin, ang dami-dami naman na nagsishare na eh. Sino pa ba yung paniniwalaan namin? Silang sagot ko sa kanya. So, tinanong ko siya, may Bible ka po ba? Meron. Nasaan po? Nakapatong dun. Sagot ko sa kanya, basahin niyo po ang Bible. Yung tanong niyo po sa akin kanina, kung sinong paniniwalaan niyo, sasagutin po kayo ng Bible. Hindi po ako ang sasagot yan. Hindi ko po sinasabi na tama ako. Hindi ko po sinasabi na ako yun. Hindi po. Kasi ginagamit lang din po ako ng Panginoon. Ang Lord yun. Amen. Sa lahat po ng ating sasabihin, sa lahat po ng ating gagawin, papurihan po natin ang Panginoon. Amen. Paano po? Nagawa ko yung mga bagay na ito dahil sa Panginoon. Amen. Kaya po ako nakapag-share, kaya po ako nakapunta doon sa iba, nakapag-testimony, kaya po ako naka-attend ng service dahil sa Panginoon. Amen. Kaya yun po yung ating pasalamatan. Lord, salamat kasi idinako mo ako dito. Salamat dahil ikaw ang nag-allow sa akin. Sa totoo lang naman, di naman natin gagawin yun ng tayo lang eh. Bakit po? Masarap kaya matulog? Masarap kaya manood ng Netflix? Masarap kaya maglaro sa online? Di po ba? Pero yung may conviction ng Holy Spirit sa atin. At ang Panginoon dun mismo, even me, tayo ka na dyan. Ha? Wake up! Sabi ng Lord. Nakalugmok na ako eh. Taas ng lagnat ko, ako lang mag-isa sa bahay. Nanginginig na ako, nag-chill na ako. Sabi ng Lord, tayo. Tayo ako. Worship ako sa Lord. Pawis na pawis ako. Yan na, parang nagdahilan lang. Hallelujah. So, ang Lord ang nagbibigay sa atin ng conviction. Yes. To move on, to go through. Thank you, Lord. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas, kaya iasa po natin. At lagi nating pasalamatan ng Lord, salamat. Pagising ko, the fresh air that I breath, Amen. galing sa iyo to. Yes. Amen. When I walk through the door, galing sa iyo yung lakas ko. Amen. And the food on our table, galing sa iyo to. Amen. Tama po? Hallelujah. So, who is the God of your ancestor? Our ancestor. Sino nga ba yun? Diba? Kung sa panahon nila noon, yung gods ng mga Egypt, kung natatandaan po natin, merong 10, diba? Na flags. At yun ay nagre-represent sa gods of Egypt. Napakarami nilang gods. Ang tanong, sino yung gods natin sa panahon natin ngayon? Sino ba nga ba to? So, sa banggitin lang natin to, sabi dito sa 24:15, 14:15, kaya ngayon sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan, ngunit para sa akin at sa aking sambayanan,
kay Yahweh kami maglilingkod. Amen. Ito ang hamon ni Joshua sa mga Israelite. At ito'y hamon din sa mga nabubuhay ngayon. Hindi naman na kami sumasamba sa mga images. Sino pa ba merong ganyan? Meron pa ba? Hindi naman kami sumasamba ganyan sa mga yan. Diba? Maybe, there are people who do not bow down of this idol. Pero, kung yung mga beliefs and tradition ay ginagawa pa rin po natin, yun ang masakit doon. Sama pa rin. Sumasamba pa rin tayo sa God of our ancestors. Tandaan po natin yan. Pamahiin! Wala namang masama dyan eh. Meron. Bakit po? Bago ka maniwala dyan, maniwala ka muna kay Jesus. Amen. Wala namang mawawala, meron. Nagkasala ka na agad sa ating Diyos. Sino yung sinamba mo? Yung pa rin. Akala mo nakawala ka na dyan? Hindi pa rin. Maaari wala kang ang images na sinasamba. Pero yung pamumuhay mo, ganun pa rin, yung pa rin yun. Take note of that, Christians. Wala na tayo dapat katakutan pa. Amen. Wala nang pamapamahiin na yan. Ay, may patay dyan, huwag ka magwalis. O, ewan ko lang sa'yo kung anong mangyari sa'yo, di nilanggam ka dyan. Huwag kang maligo. O, kung 1 linggong binurol yan, di ka maliligo. Bata pa po ako, piloso po na ako sa mga ganyan. Di ko po alam bakit. Huwag kang maupo dyan, may buntis. Ano naman kinalaman ng pag-upo ko sa hagdan sa buntis? Ano ba naman kayo? Meron pang mga rami. Talagang piloso po ako. Pero tama lang pala yun. Minipiloso po ko po yung mga question mark. How about this? Yun. Alam niyo po ba mayroong isang artista, nakalimutan ko kunin yung pangalan niya, kasi 3 yata yung nag-portray na Jesus Christ sa 3 ba o 2? Sa movie. At yung isa doon, nagsalita siya. Hindi ako si Jesus Christ. Ako lang yung artista na nag-portray sa buhay ni Jesus Christ. Yung mga picture na nakadikit dyan sa mga dingding, yung mga picture yung images na nakalagay sa mga bahay-sambahan, sa mga sulok-sulok, picture po ng artista yan. Hallelujah. Sino nakakita sa Diyos? Wala. Alam nyo ba, pinag-aawayan pa ng scholar yan? Ang sabi nila, negro, si Jesus Christ. Kasi nasunod. Pinag-aawayan pa yan. Yung image na to, kinuha po ito dahil ang tsura ng yung mga Jewish noon, so doon siya kinuha. Pero may nagsasabi nga, negro si Jesus Christ. At para sa akin din, si Jesus Christ ay isang simpleng at normal lang yung kanyang pagkatao. Bakit po? Yung kanyang mismong personal appearance. Kasi ang mga tao, after doon sa itsura ng tao. So kung gano'n ang magiging appearance na Jesus, sinong pupuntahan ng mga tao? Hindi ba yung kanyang, katulad ng mga K-pop ngayon, pagka gwapo, doon ako. Ay, gwapo yung pastor doon na lang ako. Gwapo yung nagpipreach doon na lang ako. Diba? Yun yung yun yung physical appearance yung kinuuna ng mga tao eh. So kaya ang paniwala ko po dyan, hindi po ganyan si Jesus Christ noong mga panahon na yun. But, huwag na po natin pag-anuhan yun. We are Christian na mag-worship sa Kanya in spirit and truth. Yun lang yun. Tapos na tayo doon. The gods of, yung sinasabi dito, the Euphrates, di ba?
na kung saan ito yung makita natin dito kung paano sisirain ng Panginoon to. Pour out, the sixth angel pour out the spy of on the great river of Euphrates, the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Diyos din ng ano yan ng mga Ehipto. Yung ano na yan, Euphrates na yan. And then the gods of the Amorites. Yan yung pangatlong gods na sinasabi dito sa ating pinag-aaralan ngayon. The gods of the Amorite represent destruction. Ayan. Na kung saan may mga destruction po. Sa panahon natin ngayon, maraming destruction. And yun ang nagre-represent ng God of Amorites. Kaya hindi po totoo yung mga naririnig natin na sinasabi na hindi na kailangan basahin ng Old Testament. Kailangan po natin yun. Hindi po totoo na iba ang Diyos sa Old Testament sa New Testament. Hindi po totoo yun. Huwag po tayong mag-ano doon. Bigyan ko lang po kayo ng hints. Same. Ang ano po, marami po kasing mga evangelists, philosopher, nung panahon noon, na kung saan, merong Calvinism, si John Calvin, si Armenian, and Marcionism. Marami pa yan. Marcionism, ito yung nagsasabi na yung kanyang doktrina ay hindi siya naniniwala na si Yahweh ay siya ang Diyos na tunay. So yun yung Marcionism. Bakit ko po natakal to sa inyo? Bigyan ko lang po kayo ng maikling ano dito. At bigyan ko na rin po kayo ng warning. Na kung saan, kung natatandaan nyo po, matagal ko na po sinasabi sa inyo, nag-comment pa ako sa ano na, eto si isang pastor, matagal na siyang pastor, ay nagpipreach siya na hindi na kailangan basahin ng Old Testament. Ngayon lang lumitaw yung kanyang talagang ano na, kasi iba na talaga yung aral niya. Pero noon naman hindi ganun eh. Oo nga. Hindi naman siya ganun dati. Pero bigla siya naging ano. Pero matagal na rin po yung sinasabi niya na hindi kailangan basahin yung Old Testament. Kaya nung sinabi niya yun, hindi na kita pakikinggan. Bakit? Ba't ako makikinig sa'yo? Puro practical yung sinasabi niya, tama? Practical, para maakit ka naman talaga eh. Pero ang tanong, yung practical ba na sinisermon mo, biblical ba yan? Hindi rin eh. Bakit? Sinasabi mo enjoyment eh. Hindi naman natin kailangan i-enjoy. Kasi yung enjoyment, kung titingnan mo yung talagang meaning nun, it's a pleasure. Kailangan lang nating maging joyful sa binigay sa atin ng Panginoon na biyaya na buhay na walang hanggan. Pero hindi natin dapat enjoy kasi iba yung salitang enjoy. Diba? Kasi it's a pleasure na kung saan ay inaano mo yung sarili mo, satisfy your flesh. So ingat po tayo. Bakit po natin binabanggit yan? Matagal na po Kristiyano yan, pastor pa, pero bumalingkong pa. Di ba po? Anong gagawin po natin? Sabi nga sa inyo kanina, hindi po masama ang makinig sa iba. Pero kung iyon naman ay hindi kayo nakakasiguro, huwag na pong gawin yun. Makipag-usap na lang po kayo sa Panginoon. Kasi alam niyo po kung bakit. Sa dami-dami ng pakikinggan nyo, maghahalo-halo sa utak nyo yan, mag-wave na yung faith nyo. Ay talaga ba, ganun ba yung sinasabi nito? Saan kayo pupunta? Sa kangkungan. Yan lang yun. Yan lang ang pupuntahan nyo. Sa kangkungan. Yan. The God of destruction. Wealth. Itong dalawang to, Diyos yan. Diyos nila yan. Kasi ang paniwala nila, prosperity, long life, and happiness. Sana all, di ba? Merong ganyan. Pero nanasahin ba natin yan? Mas maganda ibibigay sa atin ng Lord. Amen. Jesus. Di ba po? Luxurious life na kung saan marami ang nag-i-aim dyan. Maraming gusto yan. Di ba?
Pero kung babasahin mo yung Bible, yung lalakaran pa lang natin, ginto na eh. Amen. Hindi natin pinaghirapan yun. Ito, kailangan mong halos hindi na nga matulog sa gabi para lang makamit lahat yan. Isa pa, wala yung kumbaga may inconvenience yan. Bakit? Ang daming gwardiya. Maya-maya nag-aalala, baka manakawan. Walang katahimikan sa buhay nila. Walang kakontentuhan. Walang kakontentuhan. Bakit po? Natatakot baka mawala. Pero tingnan po natin to. Pag nagkasakit, saan ba napupunta lahat yan? Hindi ba napakalaki ng ginagastos din sa ospital? Eh kay Jesus, libre. Amen. Amen. Diba po? Hindi naman natin sinasabi yung mga taong nasa ospital, ganun. Pero, makikita po natin yan sa buhay ng iba. Na walang, sobrang pag-ano na sa Diyos, ay sa Diyos ng mundong ito, diba? Now, reminder, nowadays, everyone uses social media, but a wrong step forward can get them into the world of darkness. Kaya ingatan po natin ang ating mga anak. Wala pala akong anak. May balahibo lang pala. Ingatan po ninyo ang inyong mga anak sa paggamit ng gadget. Ang laki po ng impluwensya niyan. Kung hindi niya po kayang yung self-control niya doon, kahit ako man ay minsan, "Uy, tama na yan." Kasi mag-share ka lang sa umaga, minsan nagbabrowse na. "Uy, nako. Tama na, lumayo ka sa akin. Layo mo na." Pag nakapag-share na, okay na yun, layo ka lang muna sa akin, may gagawin ako. Di pa ako tapos mag-worship sa Lord. Kailangan natin yun. Bakit? Ang lakas kaya niyan? Tingnan nyo na lang itong isang pamilya na to. Nag-uusap pa ba yan? Puro cellphone. Hindi na. Cellphone, akala mo sabay-sabay kumakain, pero ang tahimik, akala mo nagpe-pray. Kasi tahimik eh. Pero may kanya-kanya palang kausap, may kanya-kanyang ginagawa. Masakit. Masakit na masakit. Marami nagpapakamatay dahil sa social media. Maraming nabubuli dahil sa social media. Maraming scam, maraming nag-gambling, maraming sexual harassment, blackmailing, self-destruction, suicide attempts. Yan po ang nagdudulot niyan. Kaya nga po, napakalaki ng ating napakalaki po ng ating responsibility na ihatid ito sa kanila. At tayo man, sa ating sarili, magkaroon tayo ng self-control kasi yan po ay tinuturo sa atin ng Panginoon. Self-control. Bakit po? Kapag po nabuhay tayo sa social media, sa gadget, sa cellphone, yun na po ang Diyos natin. Tandaan po natin yan, ha? Hindi nga tayo sumasamba sa images. Pero minsan ang nagiging Diyos natin ay ang cellphone. Papakita pa ako sa inyo. Ayan, kung bakit cellphone. Diba? Oh, Yun yan eh. that's why. Yan eh. Nakabilanggo ka na kaya nga cell eh. Nasa bilangguan ka na. Nasa loob ko na ng cellphone. Minsan nagme-meditate ka, pag nag-ring ang cellphone, puntahan muna, mamaya na lang yung meditate. Hanggang sa wala na, hindi ka na nagbabasa. Andun ka na eh. Sinong Diyos mo? Cellphone. It's a matter of choice, mga kapatid. It's a matter of choice, every one of us. Lagi natin ilagay sa isip natin. Whom I've been served. Meron pang isang i-share lang ako. Ito lang. Teka lang. So, yung mga idolatry, sa ating mga Kristiyano, yun ang nakakatakot. Minsan nagsasabing, tayo ay Kristiyano. Pero, hindi natin alam na nag-worship na tayo sa other gods. Maybe career, wealth, fame. Okay, punta tayo sa maliit na bagay. Yun nga yung kanina nabanggit natin. Yung social media, teleserye, movie marathon, at iba pa. Netflix. Yun.
Sino yung Diyos mo doon? Diba? Silbi. Ayan. Gusto ko lang i-share to kasi mga kabataan ngayon, nagulat ako nagagawa ako ng mga nameplate, name tags, subjects. Ito yung gustong-gusto nilang ipagawa. Nung sinuri ko to, ano ba to? Bakit gustong-gusto na yun? May skull, merong buntot, na kung saan ay makikita natin para siyang ano. So sabi rito, sa gumawa niyan, ay siya ay naging dahil nagkaroon siya ng revenge, parang naging yung kanyang dahil sa pagpunit yung kanyang notebook at yung yung may ginawa sa kanya. Yun yung istorya niya. Kaya siya ay nagkaroon ng sa sarili niya. Pero dapat ba yun yan? Dapat ba bang ipakita yan sa mga tao? So, ang ko dito, mga kabataan ng biktima. Kung ano trending, yun Kaya nga, napakahalaga po sa mga magulang, bantayan ang mga anak. Yung mga cellphone, pakialaman nyo po yan. Yung ginagawa ng mga anak nyo, pakialaman nyo po yan kasi nasa puder nyo pa po yan. At higit sa lahat po, magkaroon po ng banding sa gabi, bago matulog, sana magawa to ng mga magulang, hindi lang dito sa mga naririto, maging sa mga online na nakikinig, ay magawa ng magulang na bago matulog sa gabi, i-gather niya yung kanyang pamilya. I-gather niya kung sino man yung Kristiyano sa kanila. Diba? Ikaw ang tumayo dyan. Bakit po? Alam niyo po ba si Joshua nung sinabi niyang, "For me and my household, we will serve the Lord." Sino ang inuna niya? Si Lord. Yung pamilya niya. Si Lord. Me and my household, we will serve the Lord. Yung pamilya niya. Amen. Kaya napaka-importante po na tayo po sa ating pamilya ang manguna Amen. bago po tayo lumabas. Masakit na katotohanan, ginawa po namin yan. Inuna namin yung pamilya namin. Pero binigay ko na po sa Lord yan. Yun ang napakahalaga po sa atin na bilang Kristiyano. Na kailangan magamit po ang ating buhay, ang ating pinag-aaralan, ang ating pong pagrelasyon sa Panginoon, ang ating binabasa, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, magamit ito. Una muna sa ating pamilya, sa paligid natin, at sa mga ibang tao, kakilala man na natin ito hindi. Sabi nga sa Jude 23, yung sinabi kanina ni may related yun doon. Pakibasa nga po Jude 23. Judas in Tagalog po. Kasi gusto ko pong kayo mismo ang Hindi ko na po nilagay dito. Gusto ko lang pong nyo dyan. Kasi yan po ang nagbigay sa akin ng eagerness, lalo. Nang nagbabasa ako, binigay ng Lord yan Kaya alam niyo po ba na, Lord, tulungan niyo ako na kailangan natin maging masigasig pa. Amen. Nakita na po ba? At, Pakibasa nga po. ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa atoy. Ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuotan pati ng damit na ng dumisan ng laman. Sa English po, and others saved with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Grabe. Nung binigay sa akin ng Lord yan, grabe Lord, ganito pala katindi ang aming responsibility, ang aming purpose in life. Agawin natin. Huwag tayo ang magpaagaw. Ha? Tayo po ang aagaw sa kanila, huwag po tayo ang magpaagaw. At dahil po dyan sa binigay ng Lord yan, lalo po naging masigasig ang aking yung desire ng aking puso. Okay lang, sabihan nila ako, babae ka naman. Masakit po sa akin yun. Hindi ako binibigyan ng pagkakataon. Kumbaga limited lang kasi babae daw ako. Pero I will not serve them. I serve the living God. Amen. At kung ano yung binigay ng Lord sa aking gift, gagamitin ko po yun. Kasi hindi po tayo katulad nung sinasabi ng ibinaon lamang. Hindi natin kailangan ibaon yung binigay sa ating gift ng Lord. Amen. Hindi naman sa akin galing to Di po ba? So lahat tayo,
may binigay sa atin ng Lord. At yun, binigay sa atin ang mission ng Lord. Agawin natin sila. Amen. Sabi ko, ganito lang, ganito pala. Akala ko dati, okay na yun, ganun lang. Magsishare lang ako ng gospel. Pero kung sabi ng Lord, agawin mo eh. Diba? Snatch them. Amen. Natin sila. So yun yung ano ni Joshua. Na kung saan ay inano niya muna ang kanyang pamilya. And ito yung tatlong principle dito. Introduction pa lang yun eh, no? Haba na. So ito yung commitment. Number 1, commitment to follow God. The decision must come out of your mouth. Invitation to serve a call. We know that what Joshua means, and for me and my house, we will serve the Lord. Ito yung total commitment to follow God, no matter what. Diba? That was good for Joshua and household, but what does that mean for you? Ano ba yun para sa'yo? Sana po lahat sa atin, yun din ang maging ano natin. For me, in my household, we will serve the Lord. Amen. Kaya yan po yung nakalagay sa door ko eh. Although Israel had not fallen into the short of apostasy that occurred later in their history, they fluctuated between trusting the Lord and trusting in their own strength. Yun yung ginawa nila. They conquered the promised land through following the word of the Lord, but at other times when they disobey His instruction, they failed to defeat their enemies. Di po ba? Na kung saan ay hindi sila, nakita natin kung paano silang nanalo. Pero sa pamamagitan yon ng lakas ng Panginoon. Welcome po, sir. There were times when they served the Lord with gladness of heart and much rejoicing. The other occasions when they followed after the lifeless gods of the pagan nation. So, challenge sila ni Joshua. Kasi alam naman ni Joshua yung ginagawa nila. Alam niyo po ba si Joshua ay isinilang sa Egypt? Pero kahit na nga nandun siya, alam niya kung sino yung tunay na Diyos. Simula, doon pa lang, nasa Egypt na po siya. Nung na-slave sila doon, nandun siya. Hanggang sa inilabas sila ng Panginoon at nasaksihan lahat yun ni Joshua. Kaya siya po ay talagang naniwala sa sinasabi ng Panginoon. Ay, balik po tayo. Hindi pa pala tapos. Balik. Bumalik ka muna. Huwag ka muna lumipad. So the decision must come out of your mouth. Na kung sinasabi pa nga po sa atin, di ba, na kung ano yung binubukas ng ating bibig, yun sinasabi sa Roma chapter 10 verse 9, na kung saan tayo ay nagkasala, you declare with our mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. And the invitation to serve, we invite every one of us. Ini-invite po tayo ng Lord to serve Him. Amen. Take note ini-invite po tayo. And we call us, every one of us, to serve the living God. Amen. Maybe nandun ka sa malayong lugar. Maybe nasa ibayong dagat ka. OFW ka. Paano kung magsiserve sa Lord? Makakapag-serve ka po sa Lord. Even na hindi ka pumunta sa pumasok sa mga bahay-sambahan doon, makakapag-serve ka sa Lord. Bakit po? Doon mismo sa tahanan kung saan ka naglilingkod, ikaw ang mag-stand doon Amen. to proclaim the gospel. But first, hingin mo sa Panginoon yung kakayanan, karunungan, and boldness na maipahayag mo yun. Amen. Sabi nga, lagi po natin ilagay sa isip, ito, pagawin natin sila Hallelujah. sa apoy ng impyerno. Mula po nang binigay sa akin ng Lord yun, lagi ko po na pong nilalagay yun. At sabi niya, kaawaan natin sila. Kaawaan natin. Yung sinasabi doon na maawa tayo sa kanila, yun yung sinasabi niya sa New Testament din. I think Matthew din yun, na binigyan tayo ng Lord na maging matalino tayo. Ano ba yung pastor na verse na kung saan maging matalino tayo katulad ng isang ahas at maging katulad ng isang kalapati ba yun? Sure. So, ganun na tayo ng Panginoon.
Kung saan sinend out niya tayo dun sa mga lobo. Totoo yan. Sabi nga ni ano kanina, di ba? Nag-share kayo, merong nagsasabi na, hindi ko kailangan ko pera. Totoo yan. May inabutan din ako niyan eh. Pera ba yan? Ito lang sabi ko sa kanya, magkakapera ka dyan. Kasi bakit? Yung hanap buhay mo, lahat yung nasa iyo, sa Panginoon galing. Hindi dahil sa naghirap ka dyan. Kaya kung gusto mo magkapera, basahin mo po yan. At maniwala ka na may Diyos na nagbibigay sa iyo ng lahat ng yan. Amen. Yun ang sinabi ko sa kanya. Iniwanan ko na siya. Bahala na sa kanya ang Panginoon. Di po ba? Amen. So kaya tayo, kailangan nating alam natin yung pangako ng Panginoon para yung sinasabi ng Panginoon, from time to time, alam natin yon. May depend natin yung gospel. Sana po yung pastor? Matthew 10:16. Matthew 10:16. Be wise as a serpent and innocent as a dove. Yun. Yun yung inaano sa atin ng Panginoon, na maging matalino tayo. 10:16. So kaya okay lang naman po yung ano, kasi di ba po, sabi ng iba, ako rin iniisip ko yun eh, na kapag may nakakasalubong tayo na mga pulube, sorry po sir, may pumasok, may mga nakakasalubong tayong medyo gula-gulanit, yung mga hindi natin di ba, minsan nag-iisip tayo, dapat ko ba itong bigyan? Pero may conviction naman ng Lord sa atin doon. Pero sabi ng Lord, di ba, na pinag-iingat tayo. Bakit po? Kasi si Satan din ginagamit din yun. At pwede din naman, sabi nga ng iba, baka angel yan na pinadala ng dito sa ibabaw ng mundo. Di ba? Hindi mo pinansin. Conviction from the Lord. Kung anong conviction ng Lord? Kaya minsan sabi niya, uy, nangangatok lang yun, swerte naman ako nga. Hindi kasi may conviction ng Lord. Pero kung wala, hindi ko natin gagawin. Kasi yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Maging matalino tayo. Kasi isusugo tayo sa mababangis na lobo. I'm sending you out of this. A call to serve every one of us. Sa conclusion, we can choose to serve. Ayan, mabilis lang naman. Kasi po tayo ay meron pang communion. We can choose to serve the gods before God dealt with us. The gods of Egypt. The gods around us today. Tinakal na po natin yan. Ano ba yung mga Diyos na yan? Alam niyo po ba na pwede rin natin maging Diyos ang mga anak natin? Kasi po, pag sobrang, di ba? Lahat ibinibigay mo. Lahat ng panahon mo nasa Kanya. Kasi magulang ako eh. Beware of that. Baka nakakalimutan mo. May nakakalimutan ka doon. Di po ba? Si David, nung binilang niya yung kanyang mga sundalo, wala namang masamang magbilang. Census niya. Tama po? Wala namang masama doon eh. Pero hindi yun ang gusto ng Lord eh. Ang gusto ng Lord, magtiwala ka sa akin. Hindi sa dami ng tauhan mo, kundi sa akin. Amen. Yeah. Kaya lagi po nating isipin yun. Census. Na tong, okay naman. Kailangan ko gawin to sa anak ko eh. Sometimes tayo pa ang nagbibigay o ginagawa. Sabi ko nga, pag malungkot sa katotohanan, pero malapit sa akin eh. You create a monster. Ginagawa mong monster yung anak mo. Bakit? Pinapayagan niya lahat ng Mobile Legend, lahat ng online game, lahat. Pinapayagan niya lahat. Without guidance. Kung ano gusto, binibigay. Pag nagtantrum, binibigay. Maawa ka sa anak mo. You create a monster inside him. Katakutan natin yun. Kaya sabi ko kanina, pwede mo maging Diyos yung anak mo. Sinusunod mo lahat. Sa church. Nasa church na. Para tumahimik lang, bigyan ng cellphone. Instead na turuan na marami tayong kilalang ganyan eh. Instead na turuan mo yung anak mo na pagdating ng worship, makinig. Even though hindi pa niya talaga naintindihan, manahimik ka na lang dyan. Or sa Sunday school, dali mo sa Sunday school. Diba po? Pero para, sige mag-cellphone ka dyan, maglaro ka ng game dyan. Naranasan ko yan eh,
nagpe-preach eh. Ang ingay nung nasa likod ko eh. Tsananananananang. Naglalaban yung mga karakter. Katabi yung nanay ah. My goodness. Di po ba? So, ask yourself, whom I've served? Maaari nakikinig ka ng preaching? Nagsiservice ka, nagpe-fellowship ka, pero ang puso mo wala doon. Kanino ka nagsiserve? The gods around us today, yun ang sinasabi. Sino? Or the God of gods, the Lord. Pag binasa po natin the entire Old Testament, the entire Bible, alam niyo po, kaya nga hindi ako naniniwala sa sinasabi ng mga nagsasabi na yun na ang God ng Old Testament ay murderer. Napakabuti niya. Talaga naman dapat patayin si Satan eh. Talaga naman dapat patayin ang masama eh. Patayin sa sarili nyo, sa sarili natin ang kasalanan. Kaya nga tayo, we must be born again. Amen. Kasi kailangan natin patayin yun. Ang sabi ng Panginoon, di ba, patayin nyo sila lahat. Patayin. Pero hindi nga nangyari, kaya nga nagkaroon ng tinik sa lalamunan. Pero bakit ba kailangan yun? Naunawaan ko rin po yun eh. Talagang kailangan patayin eh. Sa atin ngayon, kailangan mong patayin yan. Patayin mo yung selos, patayin mo yung pagkainggit, patayin mo yung paggalit sa puso mo, patayin mo yan. Amen. Hindi lang basta alisin, patayin. Patayin talaga. At yan ang inaano sa atin ng Lord, patayin. Amen. Kabilin-bilinan ng Lord yan. Bakit? Magiging tinik sa iyan. Magiging ugat yan ang kasalanan mo. Selos, galit. Pag hindi mo pinatayan sa sarili mo, unti-unti kang, sorry for the word, lalamunin. Surrender all to them. Yes. And that application natin, Joshua challenged Israel. And God expect you today, every believer, today is the day to respond what the will of the Lord to you. Are you a harvester or are you the one who needs to harvest? Ano ibig sabihin nun? Nag-share naman ako ng gospel eh. Yun nga eh. Saka na lang kasi wala akong time ngayon. Minsan, hirap na ako sa ano ko eh, ganito. Wala akong pera. You are not the harvester. Ikaw yung kailangang i-harvest. Kasi dami mong reklamo sa buhay. Hindi po bawal. Hindi bawal naman. In a nice way. Sabihin natin, isurrender natin yung talaga namang hindi natin kaya. Ang sarili natin, hindi natin to kayang baguhin. Sabi ko nga doon sa nag-iigib sa amin eh, nagbabayad sa akin, di ko kailangan ng bayad mo. Bakit? Liit lang pinabayad mo eh. Si Jesus ang laki ng babayad sa akin eh. Hallelujah. Diba? So laging manguna sa atin yung pagpili. Si Jesus, pinananampalataya natin, pinaniniwalaan natin na may kaya siyang gawin sa buhay natin. Yes. Makikinig ka ba ng sharing? Makikinig ka ba ng Bible study? O matutulog na lang? Yun yun. Hallelujah. Umuulan, bumabagyo. Pwede mag-meditate ka. So, yan. Yan lang po tayo magtatapos. At maraming salamat, Lord, sa iyong pagpapala sa araw na ito. Pray lang po tayo ng konti para lang tayo sa ating proceed tayo sa communion. Okay. Yun nga po. Nag-isip po eh. Okay. Father God, we thank you. Thank you for your words. Yes, Lord. Thank you for your promises to us, Lord. Lord Jesus. Thank you sa mga salitang narinig namin sa araw na ito. Amen.
Tunay nga po, Panginoon, na binibigyan mo kami ng lakas Yes. upang labanan ang mga Diyos-Diyosan sa aming sarili, Jesus. sa aming pamilya, sa Diyos na nasa surroundings namin, Lord. Yes, Lord. Huwag mo pong hayaan na kami ay madala ng mga ito, kundi kami ang gumamit sa mga ito, Panginoon. Gamitin namin ito sa kapurihan mo. Yes. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, Amen. dahil ang lahat ng ito ay inalaw nyo, but to glorify you. Jesus. Thank you, Lord, for this day, na ang lahat ng naririto sa iyong harapan ay pagpalain mo po ng karunungan, kalakasan, pag-iingat, maging ang bawat pamilyang nire-represent po namin, O God. At ang lahat ng may mga, alam mo po kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan, O God. Amen. Alam mo rin po, Panginoon, ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga kahilingan, O God. Kung ano man ito, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng solusyon sa kanila. Ang kanilang mga puso, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam, Panginoon. Lord, bless them, protect them, guide them, Lord. Every one of us, Lord. Our family in the words, O God. Hallelujah. Maging malalim kami sa iyo, Panginoon. To stand firm in our faith, Lord, na kahit anong dumating, Panginoon, sino man ang magsalita, Panginoon, only your words ang mananatili sa amin, na umakilingaw-ngaw sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, O God, upang kahit na anong gawin ang kaaway, hindi kami ma-snatch, kundi kami ang mag-snatch sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at patuloy niyo po kami gamitin sa iyong ubasan, O God. Hallelujah, habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating. Maraming salamat po, O God, sa iyong pupuri, dakilang pagsamba, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Proceed na po tayo sa ating communion. Thank you po.